Decades ago, horror movies ang nagpakilala worldwide sa mga Thais. Ano. You think it's our time now? And if so, what is it about the genre that gives us the opportunity to be known worldwide as Filipinos, as Filipino filmmakers and yung Filipino films itself, Filipino horror films? Yes, I think yung horror kasi very visual, very universal. I think fear is universal. Parang even subtitled horror movies, di ba, na-appreciate ng kahit masa na Pinoy, nag-theatrical dito dati yung mga The Ring, di ba? So yun, scares, yung atmosphere, yung themes ng horror, napaka-existential. So, nakaka-relate kahit saan. And kaya madali rin siya i-distribute. And I think ang horror, escapist din siya. Lalo na dito sa Philippines, di ba? Kaya nagpa-flock yung mga audiences sa horror, just like romance or rom-com. Parang barkada movie siya eh. May release rin eh. Hindi lang siya scare. Minsan after the jump scare nga, maririnig nyo sa cinema, tatawa sila. Kasi may parang release of tension yun. No? So I think yun ang reason napaka-successful ng horror. And siguro, compared to other genres rin, mas feasible siya. Diba? Mas concept ang horror, mas imagery, rather than, kunyari, action, di ba? Sobrang expensive to do properly or at least convincing na makakakompete ka sa Hollywood, di ba? So yung horror, may palag tayo as a developing country na syempre mas realistic yung mga resources natin. Mas kaya natin i-match kung ano yung ina-export ng mga neighbors natin, no? Sa Southeast Asia. Kasi mas nadadala siya ng atmosphere, ng concept, rather than production value like, you know, exploding helicopters. Hindi natin kayang pumantay sa Hollywood because of, syempre, mas malaki audience nila. So, I think yun yung reason, very, ano siya, realistic to export, no, a genre coming from Filipino filmmakers. And we can also, syempre, parang include nga yung culture natin, yung subtext ng stories natin, even though yung package niya genre, and malaki yung audience niya worldwide. So, I think, yeah, yun yung opportunity dun. That's why siguro nag-gravitate ako personally towards horror. Pero, I still do other genres, no? I even did like something totally different, yung mas wholesome na sports movie with Friendly Fire just before this. So, I try to do different things, pero I think horror lang talaga yung nagre-resonate with a large audience. So, naturally, yun rin yung gusto i-finance ng mga studio. Thank you. Thank you. That was Jojo Panaligan of Writer PH. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hi guys, yung question ko for the cast muna. For the cast, ano yung parang meron po kayong experience na nakakatakot sa set? Kasi parang yung mismong set atmospheric eh. So, can you share something besides dun sa painting na I think we will be interested, yung audience? Sa cast, may sila yung gusto mag-share? Si Direk din. Okay na. Alam mo, yun, na-mention na namin sa painting, no? Pero, yeah, very creepy yung atmosphere since yung themes nga namin, di ba, may demonology, may ghost. Pero ako kasi hindi ako sobrang superstitious. So siguro mas may share sila. I think sa amin yung kami ng production team was the creepy painting na kailangan namin sunugin dahil nga may mga nadi-disturb na ng mga bata na nagre-retreat doon kasi yung location namin, pag di kami nag-shoot, pinapa-open up pa rin siya sa public for retreat. So, yung mga hindi nila alam na may mga naiwan na props, di ba, natatraumatize sila doon. So, we had to burn it kasi may bad vibes yung painting. Pero, Before that, ba naniniwala ka sa ganong, parang mga supernatural? I mean, open ako to it. And syempre kailangan
na-acknowledge mo rin yung fear and yung horror para maintindihan mo what makes people afraid, di ba, to be a effective horror filmmaker. Pero siguro hindi mawawala as a director, hindi mawawala yung parang I think na-mention ko to lagi na parang kang magician na nag-aaral ng magic. Siyempre, when you watch another magician play a magic trick, mas iniisip mo na lang yung paano niya ginagawa yun kasi yung na-enjoy mo yung trick, no? I mean, mahirap siya tanggalin. So, usually mga director, we have to watch a movie twice para yung isa immersed kami and then yung second yung mas ino-observe mo na. So, mahirap siya tanggalin sa'yo if alam mo paano gumawa ng horror film, di ba? You see through the process, parang this. Okay, thank you, Direk. Second question ko sa cast na lang ulit. Ano na lang, pakilala na lang kayo kung ano yung mga characters ninyo at saka ano yung mga parang katangyan ng mga characters ninyo na the audience would be excited about. Yun na lang. I think isa-isang pwede. Rafa? Hi, ako si Rafa. I play Darwin. Karakter ko pangalan niya si Darwin. Isa ako sa mga investigators na police na katrabaho si Kuya Mon. Ang character is very, ano siya yung medyo silly na police in a horror movie. Na siya yung makulit. Yeah, so yun yung character. It's fun to work with Kuya Mon and first time working with Direct Red. So really enjoyed the experience and marami ako nakatrabaho ulit in this film that I worked with before. Sina Heaven and first time working with Nicole. So had a lot of fun. Ako po, I play the role of Trini. Isa po ako sa mga nuns. Yan kasama po ako nila Adeliza, nila Mamila. And I guess you could say, paano ba na? Mabait na nun? Mabait ba? With a huge wink. Mabait na nun. Kung baga, ako po yung mas nakakausap ni Heaven sa place. Sa place na lang yung tinawag. So, yes. Ayun lang po. Hi, I'm Sarah Walker. I play the role of Tomas. I'm the sister of Helen. And I was happy when I got to saw my co-actors work because they're really inspiring and they're really amazing at acting. Ako po dito si Helena. Isa po ako sa member ng Kulto and kanyang kamay po ako ni Sister Marga na si Miss Yura and mabait po ako, Char. Bait-baitan po ako dito. And sobrang strict ko. Ako po yung pinaka-strict sa sister and sobrang uhaw po ako sa kapangyarihan. Good afternoon. Ako po ay isang madre sa nangangalang si Sister Marga. Ako po ang parang leader ng orphanage. Mga nag-aampon kami ng mga batang lalaki. Mas madali daw kasi alagaan ng mga lalaki kasi hindi mabubuntis. So, yun ang pinipili namin alagaan ng mga lalaki. And alagad, isa sa mga mga lalaking kalbo. Tapos, isa sa mga alagad din si Sister Marga. Ako po si Investigator Fred dito, ang investigador na rumiresolba ng kaso ni character ni Heaven. Kasama ko si Darwin, played by Rafa. At eventually, sa aming pag-iimbestiga, mapapadpad kami sa bahay ampunan na puno ng kababalaghan. Ako po dito si Gabriel.
isa po ako sa orphanage, ako po yung panganay sa mga bata. And at the same time, isa po ako sa mga nag-guide kay Heaven sa pagpasok niya dun sa orphanage mismo. Isa po ako sa mga nag-guide sa kanya and feeling kong tumulong na rin. So, kayo na po humusga kung ano po yung sa tingin yung character dun ni Gabriel, kung mabuting tao ba siya or may gagawin ba siyang hindi ko alam kung ano man. Pero mabait ako dito guys and abangan niyo po. Ako po si Isa. Si Isa po ay fugitive kasi yun nga umalis kami ng kapatid ko dahil dun sa tatay ko. May abuse na nangyari and so, alam mo yan. Kailangan nyo na lang panoorin. Pero kailangan ko tumakbo at doon makikita ko yung lilim, yung sila Miss Yula, yung mga nuns, at doon magsisimula na yung mga, ano yan? Ano yung word na kababalaghan? Hindi ko maisip yung kababalaghan. But, doon na mangyayari yung mga kababalaghan. Doon yung makikita ko ano bang gagawin namin ni Tomas, paano kami aalis doon, papayagan pa ako ni Miss Yula umalis doon. And so, sa ending, I actually like the ending. Pero kayo na dapat panoorin kasi sobrang unexpected yung ending. Yan po. Okay, salamat. And congrats.